5 taon akong nagpanggap na bulag at bingi para hulihin ang kasamaan ng magulang ko. Pag namatay ka, mas yayaman kami pag napasa kamay na namin ang kumpanya mo. Wika ni Papa habang nilalagyan ng laso ng inumin ko. Hindi niya alam may hidden camera sa bahay at agad ko itong pinasa sa korte. Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-click mo muna ang subscribe button. Baka isa ka sa maging maswerteng subscribers ngayong araw dahil namimili tayo ng subscriber na siswertehin at mabibigyan ng regalo. At i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon dahil malay mo, pangalan mo ang mabanggit sa susunod nating kwento. Sa gitna ng pinakamayamang distrito ng San Aurelio, nakatayo ang isang mataas na gusaling salamin na tila kayang saluhin ng sikat ng araw at ibalik ito sa buong siyudad. Sa harap ng gusaling iyon, nakasulat ang pangalang kinikilala ng maraming negosyante, Velmora Holdings. Ang kumpanyang iyon ay hindi basta negosyo lamang. May hawak itong malalaking kontrata sa logistics, medical supplies, real estate at cold storage facilities sa iba't ibang probinsya. Para sa ibang tao, simbolo iyon ng kapangyarihan. Para kay Don Severino Velmora, simbolo iyon ng pawis, sakripisyo at pangarap na binuo niya mula sa halos wala. Pero para kay apo niyang si Isandra Velmora, ang gusaling iyon ay hindi lang pamana. Isa rin itong mabigat na anino na matagal nang nakasunod sa kanya. Lumaki si Isandra sa loob ng mansyon ng mga Velmora, isang bahay na malawak, malamig at puno ng mamahaling gamit ngunit kulang sa yakap. Bata pa lamang na siya nang maramdaman niyang kakaiba ang tingin sa kanya ng sariling mga magulang. Ang ama niyang si Camilo Velmora ay laging abala sa mga pulong, golf meetings at mga gabing puno ng alak at sigarilyo. Ang ina naman niyang si Marites Velmora ay mas abala sa mga charity gala, mamahaling alahas at pagpapakitang tao sa lipunan. Kapag may bisita, agad siyang tinatawag ni Marites. "Isandra, anak, lumapit ka rito. Gumiti ka naman kay Tita Belinda." Malambing na wika nito habang mahigpit ang pisil sa balikat ng anak. Gumigiti si Isandra kahit ramdam niya ang kuko ng ina na bumabaon sa kanyang balat. Ngulit kapag wala na ang mga bisita, nag-iiba ang tono nito. "Bakit ganyan kang ngumiti? Parang inaapi. Pinapahiya mo ako sa mga kaibigan ko." Matigas na sabi ni Marites habang hinuhubad ang hikaw sa harap ng salamin. "Pasensya na po, Mama." Mahina niyang sagot. "At tigilan mo yung boses na parang kawawa. Anak ka ng Velmora, kumilos ka ng may halaga." Halaga. Yun ang salitang palaging naririnig ni Isandra sa bahay na iyon. Hindi pagmamahal, hindi pag-aalaga, kundi halaga. Sa murang edad, hindi niya pa iyon lubos maintindihan. Ang alam lang niya tuwing lalapit siya sa ina para magpabuhat, laging may dahilan ito para umiwas. Tuwing lalapit siya sa ama para ipakita ang medalya niya sa school, isang mabilis na tanggu lamang ang natatanggap niya. "Good," sabi ni Camilo minsan habang hindi man lang inaalis ang tingin sa hawak niyang dokumento. "Papa, first honor po ako." Iwan mo na lang dyan sa mesa, may meeting ako." Tahimik niyang inilapag ang medalya. Sa sobrang tahimik ng silid, narinig niya ang mahinang tunog ng metal nang tumama iyon sa kahoy na mesa. Parang doon unang nabasag ang maliit niyang puso. Buti nilang at may isang taong laging naghihintay sa kanya sa lumang silid-aklata ng mansyon, ang kanyang lolo, si Don Severino Velmora. "Halika rito, tawag nito habang nakaupo sa paborito niyang silya gawa sa nara. "Ipakita mo sa akin ang medalya mo." Agad na lumiwanag ang mukha ni Isandra. Tumakbo siya palapit at iniyawat ang medalya. "First honor po, Lolo." Tinitigan ni Don Severino ang medalya, pagkatapos ay tinitigan ng apo na parang siya ang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Hindi ako nagulat, nakingiti nitong sabi. "Mana ka sa lola mo, matalino, matapang at may puso." "Talaga po?" "Oo, pero tandaan mo, Isandra, hindi sapat na matalino ka. Kailangan mabuti ka rin. Ang talino na walang puso, nagiging kasakiman." Hindi pa alam ni Isandra noon kung bakit parang may bigat ang sinabi ng kanyang lolo. Hindi niya alam kung may pinatutungkulan na pala ito.
Sa paglipas ng mga taon, si Don Severino ang naging tunay niyang magulang. Siya ang umaaten sa recognition day niya. Siya ang nagtuturo sa kanya kung paano magbasa ng financial statements habang kumakain sila ng pandesal sa hardin. Siya rin ang unang nagsama sa kanya sa planta ng Velmora Medical Supplies upang ipakita kung paano nakakatulong ang negosyo sa mga ospital sa liblib na lugar. Nakikita mo ba iyon? Tanong ni Don Severino habang nakatingin sila sa mga kahon ng gamot na isinasakay sa truck. Opo lolo, mga supplies po sa ospital. Hindi lang iyang kahon, apo. Buhay ang laman niyan. Kapag nahuli ang delivery, may pasyenteng maaaring manganib. Kaya ang negosyo, hindi dapat puro kita. May responsibilidad. Tumango si Isandra. Mula noon, tumatak sa puso niya ang bawat salitang iyon. Habang nagiging malapit siya sa lolo, lalo namang lumalamig ang pakikitungo ng kanyang mga magulang. Hindi bulag si Isandra. Nakikita niya ang iritasyon sa mukha ni Camilo tuwing pinupuri siya ni Don Severino. Nakikita niya ang peking ngiti ni Marites tuwing may nagsasabing, mukhang si Isandra ang susunod na magpapatakbo ng Velmora Holdings. Isang gabi, 16 na taong gulang si Isandra nang hindi sinasadyang marinig niya ang pagtatalo ng kanyang ama at lolo sa study room. Papa, ako ang anak mo. Pigil galit na sabi ni Camilo. Ako ang dapat humawak ng kumpanya, hindi ang batang iyan. Ang batang iyan, malamig na sagot ni Don Severino, ay mas may malasakit sa mga empleyado kaysa sa iyo. Dahil bata pa siya, madali siyang maawa, hindi ganun magpatakbo ng negosyo. Hindi ring negosyo ang tawag sa pagnanakaw sa sariling kumpanya, Camilo. Biglang tumahimik ang paligid. Napatakip si Isandra sa bibig, hindi siya gumalaw mula sa gilid ng pinto. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Camilo, pero nanginginig ang boses nito. Alam ko ang tungkol sa pondo ng Batangas Warehouse, alam ko ang tungkol sa overpriced equipment, at alam ko rin kung sino ang pinapasok mong mga tao sa finance department. Wala kayong ebidensya. Wala pa, sagot ni Don Severino, pero hindi ibig sabihin noon ay wala akong mata. Hindi na natakos marinig ni Isandra ang usapan dahil biglang lumabas si Manang Quila mula sa kusina at nakita siyang nakatayo sa pasilyo. Naku iha, huwag kang dyan, halika na. Si Manang Quila Sarmiento, ang pinakamatagal na kasambahay sa mansyon. Siya ang nagpaligo kay Isandra noong sanggol pa ito. Siya ang nagtatago ng mainit na sopas tuwing hindi na pinapakain ng ina si Isandra dahil tumabaraw sa gown, at siya rin ang dalas yumakap sa kanya kapag umiiyak ito ng walang nakakaalam. Ano po bang nangyayari, Manang? Tanong ni Isandra habang nasa kusina sila. Napabuntong hininga si Manang Quila. May mga bagay sa mundo ng matatanda na hindi dapat pinapasan ng bata. Pero ako po ba ang dahilan kung bakit galit sila? Hindi agad nakasagot ang matanda. Pinunas nito ang kamay sa apron at hinaplos ang buhok ni Isandra. Hindi ikaw ang dahilan, iha. Minsan, may mga taong galit sa ilaw kasi sanay silang mamuhay sa dilim. Hindi iyon nakalimutan ni Isandra. Makalipas ang ilang buwan, lumala ang sakit ni Don Severino. Hindi niya ito ipinapaalam sa publiko, ngunit sa loob ng mansyon, madalas na siyang hingalin. Dito unang pumasok sa buhay ni Isandra si Dr. Sereno Laksamana, isang seryosong doktor na matagal ng kaibigan ng kanyang lolo. Dok, gagaling pa po ba si lolo? Tanong ni Isandra isang hapon. Tumingin si Dr. Sereno kay Don Severino na natutulog sa kama, pagkatapos ay bumaling sa dalaga. May mga laban na hindi nakatawan ang lumalaban ni Sandra. Minsan, panahon na lang. Nang gabing iyon, ipinatawag ni Don Severino si Isandra sa silid ng aklatan. Naroon din si Attorney Leandro Safien, ang abogado ng pamilya na may tahimik ngunit mabigat na presensya. Apo, mahinang sabi ni Don Severino, may kailangan kang malaman. Nakabahan si Isandra. Ano po yun, Lolo? Inilapag ni Attorney Leandro ang isang makapan na folder sa mesa. Sa oras na tumuntong ka sa edad na 21,
Mapupunta sa iyo ang controlling shares ng Velmora Holdings, sabi ng abogado. Napaatras si Isandra. Pero si Papa po, si Mama. Pumikit si Don Severino na tila pagod na. Hindi ko sila pinagkaitan dahil galit ako. Pinrotektahan ko ang kumpanya dahil alam kong sisirain nila ito kung pera lang ang nasa puso nila. Lolo, ayoko pong maging dahilan ng away. Hinawakan ni Don Severino ang kamay niya. Malamig iyon, gungit matatag pa rin ang kapit. Hindi ikaw ang dahilan ng away, Isandra. Ikaw ang huling pag-asa. Hindi alam ni Isandra na sa labas ng silid nakatayo si Marites. Bahagya nitong narinig ang ilang bahagi ng usapan. Hindi lahat, pero sapat para magliyab ang galit sa dibdib niya. Kinabukasan, napansin ni Isandra na nagbago ang tingin ng ina sa kanya. Mas matalas, mas malamig, parang hindi na anak ang kaharap nito, kundi kalaban. Sa almusal, tahimik na kumakain si Isandra nang biglang magsalita si Marites. Ang swerte mo talaga, ano? Napatingin si Isandra. Po, wala ka pang ginagawa sa buhay pero may mga bagay nang nakahain sa'yo. Marites, babala ni Camilo, pero hindi dahil pinagtatanggol niya si Isandra. Ayaw lang niyang magkaroon ng esena sa harap ng kasambahay. Ngumiti si Marites, ngunit walang init ang ngiti na iyon. Wala naman akong masamang sinasabi. Sabi ko lang, swerte siya. Hindi kumibo si Isandra. Ngunit sa ilalim ng mesa, mahigpit niyang hinawakan ng laylayan ng palda niya. Nang mamatay si Don Severino makalipas ang 2 taon, tuluyang nagbago ang lahat. Ang lamay ay dinagsa ng mayayamang kaibigan, politiko, negosyante, empleyado, at mga taong natulungan ng matanda. Sa harap ng kabaong, tahimik na umiiyak si Isandra. Hindi siya humahagulgol, hindi siya nag-iingay. Para bang natuyo ang boses niya sa sobrang sakit. Lumapit si Camilo sa kanya at bumulong. Ayusin mo ang mukha mo. Maraming kamera. Napatingin si Isandra sa ama. Sa sandaling iyon, may kung anong namatay sa loob niya. Pagkatapos ng libing, nagsimula ang tahimik na digmaan sa loob ng Velmora Holdings. Pinalitan ni Camilo ang ilang department heads. Pinasok niya si Renwick Baladro bilang finance officer. Isang lalaking kilala sa pagiging magaling sa numero, ngunit mas magaling magtago ng baho. Kasunod nito ay si Maura Sendales, isang corporate secretary na laging may hawak na folder at laging may nakahandang kasinungalingan. Sir Camilo, kailangan lang nating makuha ang pirma ni Miss Isandra sa board resolution, sabi ni Maura isang hapon sa opisina. Madali lang yan, sagot ni Camilo. Anak ko siya, hindi siya tanga. Singit ni Renwick, tahimik. Oo, pero hindi tanga. Napangisi si Camilo. Lahat ng tao may kahinaan. Aalamin natin ang sa kanya. Ang hindi nila alam, nagsisimula na ring bumukas ang mata ni Isandra sa edad na 20. Pumasok siya bilang management trainee sa kumpanya. Hindi siya nagpakilala bilang tagapagmana. Nagsuot siya ng simpleng blouse, nagdala ng sariling lunchbox, at sumabay sa ordinaryong empleyado sa elevator. Doon niya nakilala ang ilang taong magiging mahalaga sa buhay niya. Si Talia Montesillo, isang masipag na accounting assistant na laging kinakapos sa pera dahil sa gamot ng kapatid. Si Orven Nacario, warehouse supervisor na takot mawalan ng trabaho. At si Pilar Dionson, dating assistant ng lolo niya na tahimik na nag-iingat ng lumang dokumento. Isang araw, nakita ni Isandra si Orven na pinapagalitan ni Renwick sa hallway. Hindi ko pipirmahan yan, sir, sabi ni Orven. Hindi naman dumating ang delivery na nakalagay dito. Pumirma ka kung ayaw mong mapalitan. Malamig na sagot ni Renwick. Lumapit si Isandra. May problema po ba? Tinignan siya ni Renwick mula ulo hanggang paa. Wala kang pakialam dito, trainee. Kung dokumento po yan ng warehouse delivery, may pakialam ang operations. Napatigil si Renwick. Hindi siya sanay na may sumasagot sa kanya. Kagabihan, didala ni Isandra ang pangyayari kay Attorney Leandro. May mali po talaga sa loob ng kumpanya. Hindi ito simpleng power struggle. Tumanggo ang abogado. Matagal nang may mali, pero kailangan natin ng matibay na ebidensya. Paano po kung mismong pamilya ko ang nasa likod? Matagal siyang tinitigan ni Attorney Leandro. Mas masakit yon.
pero mas lalong kailangan mong maging matatag. Ilang linggo matapos iyon, dinala kay Isandra ang isang board resolution na kailangan daw niyang pirmahan bilang formality. Nakasulat doon ang temporary delegation of authority sa kanyang ama habang hindi pa raw siya handang humawak ng responsibilidad. Ngunit nang basahin niya ang maliliit na detalye, malinaw ang ibig sabihin nito. Kapag pinirmahan niya, halos ibibigay niya kay Camilo ang karapatang kontrolin ang malaking bahagi ng kumpanya. Tinawag siya ng ama sa study room. Pirmahan mo na. Utos ni Camilo. Hindi po muna. Ipapabasa ko kay Attorney Leandro. Biglang dumilim ang mukha ng ama. Hindi mo kailangang abogado para sumunod sa magulang mo. Kailangan ko pong abogado kapag kumpanya ang pinag-uusapan. Tumayo si Marites mula sa sofa. Grabe ka na, Isandra. Sarili mong ama pinaghihinahanaan mo? Hindi sumigaw si Isandra. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi rin siya yumuko. Hindi po paghihinahala ang pagbabasa bago pumirma. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi niya. Nanigas ang buong katawan ni Isandra. Wala kang utang na loob. Nanginginig sa galit si Marites. Kung hindi dahil sa amin, wala ka sa mundong ito. Dahan-dahang hinawakan ni Isandra ang pisngi. Masakit iyon. Pero mas masakit ang katotohanang hindi siya nagulat. Kagabihan, habang pauwi si Isandra sa opisina kasama si Mang Dalmasio Urtula, napansin niyang may isang itim na sasakyan na sumusunod sa kanila. Ma'am Isandra, mahinang sabi ng matandang driver, kumapit po kayo. Bakit po? May sumusunod sa atin mula pa kanina. Bumilis ang tibok ng puso niya. Sa likod, lumiwanag ang headlight ng sasakyan. Bigla nilang binangga sa kanan. Napasigaw si Isandra habang umiikot ang sasakyan. Narinig niya ang pagbasag ng salamin, ang sigaw ni Mang Dalmasio at ang matinding kalabog bago tuluyang dumilim ang lahat. Nagusing siya sa puting kisame ng isang private clinic. Mabigat ang katawan niya. May benda ang noo. Sa tabi niya, naroon sina Attorney Leandro at Dr. Sereno. Isandra, mahinang tawag ni Dr. Sereno. Naririnig mo ba ako? Gusto niyang sumagot pero nakita niya sa kabilang bahagi ng kwarto ang anino ng kanyang ama at ina sa labas ng salamin. Nag-uusap sila. Hindi nila alam na gising na siya. Sigurado ka bang hindi siya magsasalita? Tanong ni Marites. Kapag natakot yan, susunod na, sagot ni Camilo. At kung hindi pa rin, marami pang paraan. Sa sandaling iyon, may pumasok na malamig na tapang sa dibdib ni Isandra. Hindi na ito simpleng away sa mana. Buhay na niya ang nakataya. Tumingin siya kay Attorney Leandro. Dahan-dahan, halos hindi napapansin, gumalaw ang mga daliri niya sa kumot. Isang senyas na itinuro noon ng lolo niya kapag may kailangang sabihin ng walang salita. Naintindihan iyon ni Leandro. Lumapit siya at yumuko. Anong gusto mong gawin? Bulong nito. Pumikit si Isandra. Sa unang pagkakataon, pinili niyang hindi muna lumaban lantaran. Kung gusto siyang isipin ng mga magulang niyang mahina, gagamitin niya iyon. Kung gusto nilang maniwalang wala siyang kayang makita at marinig, hahayaan niya sila. Pagdating ng doktor na inutusan ni Camilo para suriin siya, nanatili siyang walang reaksyon. Hindi siya tumingin sa ilaw, hindi siya tumugon sa tunog, hindi siya nagsalita. Makalipas ang ilang oras, lumabas si Dr. Sereno at hinarap sina Camilo at Marites. Sa mga nakalipas na oras, may trauma response siya. Seryosong sabi nito. Sa ngayon, hindi siya tumutugon sa visual at auditory stimuli. Napahawak si Marites sa dibdib, umaarting na bigla. Ibig mong sabihin, Doc? Maaaring hindi siya makakita at makarinig. Kailangan pa ng obserbasyon. Sa likod ng pintuan, nakahiga si Isandra. Mulat ang mga mata sa dilim ng kanyang plano. At doon nagsimula ang pinakamahabang pagpapanggap ng buhay niya. Ang maging bulag at bingi sa harap ng mga taong akala ay tuluyan na siyang nawalan ng kapangyarihan. Hindi pa niya alam kung gaano kahaba ang laban. Hindi pa niya alam kung aabot iyon ng 5 taon. Ngulit sa gabing iyon, habang tahimik na tumutulo ang luha niya sa unan, isang pangako ang binuo niya sa sarili.
Hindi siya mamamatay na biktima. Hindi siya papayag na mawala ang pinaghirapan ng lolo niya. At higit sa lahat, darating ang araw na ang mga taong nag-akala na wala na siyang nakikita at naririnig, sila mismo ang mabubunyag sa harap ng buong mundo. Unang umaga matapos ideklara ni Dr. Sereno Laksamana na hindi tumutugon si Isandra Velmora sa liwanag at tunog, nagising ang buong mansyon sa kakaibang katahimikan. Hindi iyon katahimikang payapa, para itong katahimikang may tinatagong lihim sa bawat sulok ng pader, sa bawat kaluskos ng kortina at sa bawat yabag ng mga taong biglang naging maingat gumalaw sa paligid ng dalagang akala nila ay wala nang nakikita at naririnig. Nakahiga si Isandra sa malawak na silid sa ikalawang palapag ng mansyon. Puting-puti ang kisame, amoy gamot ang paligid, at sa tabi ng kama ay may nakatayong IV stand na tila paalala sa lahat na siya ay isang pasyente na kailangan ng awa. Ngunit sa likod ng nakapikit niyang mga mata, malinaw ang lahat. Naririnig niya ang bawat bulong. Naaamoy niya ang parpong mamahalin ng ina bago pa ito pumasok sa silid. Nakikilala niya ang mabigat na yapag ng kanyang ama sa marmol na sahig at higit sa lahat, ramdam niya kung sino ang tunay na nag-aalala at sino ang nagpapanggap lamang. Gising na ba siya? Tanong ni Marites, malamig ang boses. Hindi pa po gumagalaw, ma'am, sagot ni Manang Kuila. Pero bakit parang hindi mo siya binabantayan ng maayos? Kung madulas yan o mahulog, tayo pa ang masisisi. Napahigpit ng Isandra ang hawak sa kumot, ngunit pinigilan niya ang sarili. Kahit ang simpleng pagkumyo ng kamao ay kailangan niyang kontrolin. Binabantayan ko po siya, ma'am, mahinang sagot ni Manang Kuila. Kaninang madaling araw pa po ako rito. Then do better, sabi ni Marites. Ayokong may masabi ang mga tao. May reputasyon ang pamilyang ito. Hindi anak ang tinawag ni Marites na dapat alagaan. Reputasyon. Nang lumabas ang ina, saka lamang lumapit si Manang Kuila sa kama. Dahan-dahan nitong hinalop ang buhok ni Isandra gaya ng ginagawa nito noong bata pa siya. Iha, bulong nito na halos hangin lang ang lakas. Kung naririnig mo man ako, kumapit ka. Hindi ka nag-iisa. Gusto ni Isandra na umiyak. Gusto niyang hayakin ang matanda at sabihing naririnig niya ito. Ngunit alam niyang kapag nagkamali siya kahit isang beses, mawawasak ang plano bago pa ito magsimula. Sa unang 3 buwan, naging pinakamabigat na pagsubok ang pagpapanggap. Hindi sapat na hindi siya magsalita. Kailangan niyang hindi mapatingin kapag biglang nahulog na baso. Kailangan niyang hindi mapakurap kapag tinutukan ng ilaw ang mga mata niya. Kailangan niyang hindi mapalingon kapag tinawag ang pangalan niya kahit pa yon ay boses ng taong mahalaga sa kanya. Si Dr. Sereno mismo ang nagturo sa kanya ng ilang paraan upang maging kapanipaniwala ang kanyang kondisyon. Isandra. Bulong ng doktor isang gabi nang sila lamang ni Attorney Leandro ang nasa silid. Kapag may nagsindi ng flashlight malapit sa mata mo, normal nakikilos ang pupil mo kahit magpanggap ka. Kaya huwag nating hahayaang sila ang mag-test sa'yo nang walang ako. Nakahiga si Isandra, ngumit bahagya niyang iginalawang daliri bilang sagot. Para hindi ka rin mabuking sa tunog, dagdag ni Attorney Leandro. Maglalagay tayo ng paliwanag sa medical file mo na selective neurological response ang nangyari dahil sa trauma. Ibig sabihin, pwede kang minsang gumalaw pero hindi pa rin makaintindi ng tunog o paningin. May legal at medical basis tayo. Dahan-dahang pumatak ang luha ni Isandra sa gilid ng kanyang mata. Hindi iyon luha ng kahinaan. Luha iyon ng isang babaeng alam niyang sisimulan niya ang pinakamahabang laban ng buhay niya habang nakahiga at walang boses. Pagkalipas ng 6 na buwan, inilipat siya pabalik sa mansyon ng tuluyan. Doon mas nagsimulang lumabas ang tunay na ugali ni Camilo at Marites. Sa harap ng mga bisita, malambing ang tono ni Marites.
Kawawa naman ang anak namin, sinasabi nito habang kunwari ay pinupunasan ng kamay ni Isandra. Araw-araw naming ipinagdarasal na bumalik siya sa dati. Ngungit kapag sarado na ang pinto at wala ng kamera ng media, parang ibang babae ang nasa harap niya. Ang bigat-bigat mong alagaan, bulong ni Marites minsan habang inaayos ang kumot niya. Kung alam ko lang na ganito ka magiging pabigat, sana noon pa kita pinagala sa ibang bansa. Tahimik si Isandra, wala siyang ginawa kundi tumingin sa kawalan. Isang gabi, pumasok si Camilo sa silid kasama si Renwig Baladro. Pareho silang may bitbit na folder at amoy mamahaling alak ang hininga ng ama niya. Dito na lang tayo mag-usap, wala namang maririnig yan. Tumayo si Renwig sa tabi ng bintana at tumawa ng mahina. Nakakapanibago lang sir, dati tinututulan niya lahat, ngayon dekorasyon na lang. Gusto ni Isandra na bumangon at sampalin ito, ngulit nanatili siyang nakahiga sa wheelchair nakaharap sa pader. Binuksan ni Camilo ang folder. Ilipat mo muna sa Dami Suppliers ang Medical Distribution Fund. Gamitin natin ang pangalan ng Laverne Trading. Sir, delikado iyon. May dating audit trail pa mula kay Don Severino. Ako na ang bahala sa lumang records. Si Maura ang mag-aayos ng board minutes. Paano kung silipin ni Attorney Leandro? Natawa si Camilo. Hanggat hindi nagsasalita ang anak ko, wala siyang magagawa. At tingnan mo siya. Lumapit ito kay Isandra at marahas na hinawak ang baba niya. Para na siyang manikang basag. Halos mapigil ang paghinga ni Isandra. Ramdam niya ang daliri ng ama sa kanyang mukha. Ramdam niya ang galit, ang pangmamaliit at ang sobrang kumpiyansa nito. Hindi siya kumilos. Nang umalis ang dalawa, saka lamang lumabas si Attorney Leandro mula sa maliit na storage room na nakakabit sa likod ng private study. Hindi siya dapat naroon, ngunit may lumang daanan ng mansyon na sila lamang ni Manang Kila at ng dating tauhan ni Don Severino ang nakakaalam. Na-record ko, bulong nito. Dahan-dahang pumikit si Isandra. Isang patak ng luha ang bumaba sa pinsi niya. Doon nagsimulang mabuo ang unang patong ng ebidensya. Sa ikalawang taon ng kanyang pagpapanggap, nagpasis siya sina Camilo at Marites na kumuha ng private nurse upang mas maging makapaniwala sa publiko ang kanilang pagiging maaalagang magulang. Pumasok sa mansyon si Samira Olviedo, isang nurse na may maumong mukha ngunit matalas ang pakiramdam. Hindi siya mayaman. Galing siya sa pamilyang simpleng-simple sa probinsya ng Miraluna at tumanggap siya ng trabaho dahil kailangan niyang pag-aralin ang dalawang nakababatang kapatid. Sa unang araw pa lang, napansin ni Samira na kakaiba ang bahay. Ma'am Marites, tanong ni Samira habang inaayos ang medicine tray. May regular therapy schedule po ba si Miss Isandra? Kung ano ang nasa chart, yun na yon, sagot ni Marites. Pero mas makakatulong po sana kung may sensory stimulation. Kahit hindi siya tumutugon, kailangan pa rin. Hindi kita kinuha para turuan ako, putol ni Marites. Tumahimik si Samira, ngulit hindi nawala ang pagdududa niya. Habang tumatagal, napapansin niya na tila masyadang malinis ang ilang parte ng kondisyon ni Isandra. Hindi siya agad nagsalita, ngunit may mga mandaling kapag inaayos niya ang unan ng dalaga, may maliit siyang napapansin. Isang kontroladong paghinga kapag may nag-uusap tungkol sa kumpanya, isang bahagyang tensyon sa daliri kapag naririnig ang pangalan ni Camilo. Isang hapon, habang pinupunasan ni Samira ang kamay ni Isandra, marahas siyang bumulong. Hindi ko alam kung naririnig mo ako, ma'am, pero kung may naririnig ka man, hindi ako kalaban. Hindi sumagot si Isandra. Mulit kinabukasan, nang pumasok si Samira para palitan ng tubig sa baso, nakita nitong may isang maliit na tupi sa kumot. Hindi yun basta lukot, para itong sadya. Sa ilalim ng tupi, may maliit na papel na halos kasing liit ng reseta. Mag-ingat ka, may mga mata sila. Nanlamig si Samira.
Muntik niyang mabitawan ng baso, ngunit mabilis niyang itinago ang papel sa bulsa ng uniforme niya at nagkunwaring walang nangyari. Noong gabing iyon, hindi siya nakatulog. Kinabukasan, hinanap niya si Dr. Sereno at kinausap ng palihim sa gilid ng clinic driveway. "Doc," mahinang sabi ni Samira, "may gusto po ba kayong sabihin sa akin tungkol kay Miss Isandra?" Matagal siyang tinitigan ng doktor. "Bakit mo na itanong?" "Dahil may mga bagay po akong nakikita na hindi tugma sa chart." Hindi agad sumagot si Dr. Sereno. Tumingin muna siya sa paligid. "Kung sasabihin ko sa iyo ang totoo, malalagay ka sa panganib." Huminga ng malalim si Samira. "Dok, sa bahay na iyon, kahit hindi ko alam ang totoo, ramdam kong may panganib na." Mula noon, naging bahagi si Samira ng lihim na bilog ni Sandra. Si Brixon Talavera naman ay pumasok sa eksena nang magpatawag si Camilo ng IT technician para ayusin ang lumang security system ng mansyon. Bata pa si Brixon, 23 taong gulang, laging may dalang maliit na bag ng tools at mahilig magsalita kapag kinakabahan. "Sir, luma na po talaga ang wiring ng cameras nyo," sabi niya kay Camilo habang nakatayo sa hallway. "Kung gusto niyo po, pwede nating i-upgrade sa cloud backup." "Wag na," mabilis na sagot ni Camilo. "Local storage lang, ayoong may lumalabas na files." Napatingin sandali si Brixon, ngunit tumanggo. "Opo, sir." Hindi alam ni Camilo na si Brixon ay pamangkin ng dating security head ni Don Severino at bago pa man siya pumasok sa mansyon, kinausap na siya ni Attorney Leandro. "Hindi ito ordinaryong trabaho," sabi ng abogado. "Alam ko po," sagot ni Brixon. "Sabi ni Tito, kung para kay Sir Severino at Ma'am Isandra, tutulong kami." Sa loob ng ilang linggo, palihim na napalitan ang ilang decorative sensors sa mansyon. May maliit na kamera sa ibabaw ng hallway clock. May audio recorder sa ilalim ng antique side table sa study room. May backup drive na hindi alam ni Camilo, nakatago sa lumang cabinet ni Don Severino. Hindi agad malaki ang nahuli nilang ebidensya. Una, mga usapan lamang tungkol sa peking reimbursement. Sumunod, mga pangalan ng dummy suppliers. Pagkatapos, mga instructions ni Maura Sendales kung paano baguhin ang board minutes. Sa ikatlong taon, naging mas matapang sina Camilo at Marites. Dahil akala nila'y wala nang kayang gawin si Isandra, ginagawa nilang parang hanin ang presensya nito. Minsan, habang nasa sala si Isandra sa wheelchair, dumating si Maura dala ang ilang dokumento. "Ma'am Marites, kailangan po nating maipirma ito sa guardian authorization," sabi nito. "Guardian?" tanong ni Marites habang umiinom ng tsaa. "Dahil incapacitated si Miss Isandra, pwede nating gamitin ang medical status niya para palakasin ang kontrol ni Sir Camilo sa trust assets." Napangiti si Marites. "At kung gumalin siya?" Napatawa si Camilo mula sa kabilang sopa. "Tingin mo bang gagaling pa yan?" Hindi nagsalita si Maura pero napangiti rin. Nasa bapat lang nila si Isandra, nakatingin sa kawalan. Sa loob niya, unti-unting kumakapal ang galit, ngunit hindi iyon galit na padalos-dalos, para itong bakal na pinapainit araw-araw hanggang sa maging sapat ang tibay para humiwa. Sa ika-4 na taon, may ilang pagbabago sa kumpanya na nagpalala sa sitwasyon. Natanggal si Talia Montesillo sa accounting matapos niyang questionin ang ilang resibo na halatang peke. Si Orvin Nacario naman ay inilipat sa malayong warehouse matapos tumangging pumirma sa delivery confirmation. Si Pilar Dionson, na dating assistant ng lolo ni Isandra, ay pilit na pinaretiro kahit marami pa itong alam sa lumang records. Ngunit hindi nila alam na bago umalis si Pilar, nakapag-iwan siya ng isang envelope kay Manang Quila. Nasa loob ang kopya ng old shareholder agreements, bulong ni Pilar. "Alam kong may gagawin silang masama. Ibigay mo ito kay Attorney Alejandro." "Pilar, delikado ito." "Mas delikado kung tatahimik tayo habang sinisira nila ang iniwan ni Don Severino." Ang envelope na iyon ay naging susi para mapatunayan na hindi maaaring basta-bastang ilipat ang shares ni Isandra kahit pasabihing ng mga magulang niya na wala nang itong kakayanan. Habang lumalalim ang ebidensya, lumalalim din ang lungkot ni Isandra.
Sa labas, parang wala siyang buhay. Pinapakain, binibihisan, inililipat mula kama patungo sa wheelchair at inilalabas lang kapag kailangang ipakita sa bisita. Ngunit sa gabi, kapag ligtas ang paligid, saka lamang siya nagiging tao muli. Sa tulong ni Samira, nag-e-eksersisyo siya ng palihim para hindi manghina ang katawan. Sa tulong ni Brixon, natututo siyang gumamit ng maliit na hidden keypad sa ilalim ng bedside table para magpadala ng simpleng mensahe. Sa tulong ni Attorney Leandro, nababasa niya ang mga summarized reports tungkol sa kumpanya sa pamamagitan ng manipis na papel na itinatago sa loob ng medical chart. Minsan, habang binabasa niya ang report tungkol sa mga empleyadong natanggal, hindi niya napigilang mapaluha. Kasalanan ko ba ito? Bulong niya ng gabing yon nang silang dalawa lang ni Samira ang nasa silid. Nagulat si Samira dahil bihirang-bihirang magsalita si Yasandra kahit ligtas. Hindi ma'am, mariing sagot nito. Sila ang may kasalanan. Pero habang naghihintay ako ng tamang panahon, may nasasaktan. Lumapit si Samira at umupo sa tabi niya. Kung lalaban kayo ngayon ng kulang ang hawak ninyong ebidensya, baka tuluyan kayong mawala. At kapag nangyari iyon, mas maraming masasaktan. Napapikit si Yasandra. Ang hirap maging buhay pero parang patay. Mahina niyang sabi. Hindi nakasagot si Samira. Hinawakan na lamang niya ang kamay ng dalaga. Sa ika-5 taon, nagsimulang mainip si Camilo. Kahit kontrolado na niya ang operations, hindi pa rin niya lubos na mapasa kamay ang controlling shares. Hindi pa rin sapat ang mga guardianship documents. Hindi pa rin nawawala ang legal protections na iniwan ni Don Severino. Isang gabi, nagtipon sina Camilo, Marites, Renwick Baladro at Maura Sendales sa private study. Nasa katabing silid si Yasandra, kunwari ay natutulog sa David dahil ipinag-uutos ni Marites na dalhin siya roon para raw masanay sa paligid ng pamilya. Sa totoo lang, mas gusto ni Marites na makita siyang walang laban habang pinag-uusapan ang kinabukasan niya. Hindi gumagana ang legal route, sabi ni Renwick. Kahit anong ikot natin, may clause pa rin na pumoprotekta sa shares niya. Then hanapan mo ng butas, madiing sabi ni Camilo. Sir, kung buhay siya, komplikado talaga. Tumahimik ang lahat. Narinig ni Yasandra ang mahinang tunog ng basong inilabas sa mesa. Pagkatapos, nagsalita si Marites. Ilang taon na tayong nakakulong sa batang iyan. Wala siyang silbi pero hawak pa rin niya ang lahat. Marites, sabi ni Camilo, hindi bilang pagsasaway kundi bilang pag-iingat. Ano? Hindi ba totoo? Ginugol ko ang buhay ko sa pamilyang ito, tapos siya ang tagapagmana. Siya na nakahiga lang? Siya na kailangang pakainin parang bata? Sumingit si Maura. Maingat ang tono. Kung may mangyaring natural complications sa kondisyon niya, hindi iyon agad magmumuhang krimen. Bumilis ang tibok ng puso ni Yasandra. Sa ilalim ng kumot, halos mabaon ang kuko niya sa palad. Natural complication, ulit ni Camilo, tila pinag-iisipan. May mga gamot na pwedeng magdulot ng cardiac episode kapag mahina ang pasyente. Hindi ko sinasabing gawin natin. Sinasabi ko lang na may ganung posibilidad. Tumahimik muli ang lahat. Pagkaraan ng ilang segundo, narinig ni Yasandra ang boses ng sariling ama. Mababa, malamig, at walang kahit katiting na pag-aalinlangan. Kung hindi natin makuha sa pirma, kukunin natin sa kamatayan. Parang tumigil ang buong mundo ni Yasandra. 5 taon siyang nagtiis ng insulto. 5 taon siyang naging bato sa harap ng pang-aalistusa. 5 taon niyang pinanood ang sarili niyang mga magulang na unti-unting hubarin ang maskara ng pagkatao. Ngulit iba ang gabing iyon. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na lang kumpanya ang gusto nilang patayin. Siya na. Sa kabilang bahagi ng mansyon, umiilaw ang maliit na red indicator ng recorder na itinago ni Brixon sa ilalim ng mesa. Sa labas naman ng study, tahimik na nakatayo si Attorney Leandro Sapien, hawak ang phone kung saan live na pumapasok ang audio feed. Hindi pa oras para kumilos. Hindi pa sapat para tuluyang pabagsakin sila. Ngulit sapat na iyon para malaman ni Yasandra ang susunod na yugto ng laban.
Hindi na siya basta maghilintay na mahuli silang nagnanakaw. Kailangan niya nang hulihin silang nagtangkang pumatay. Kinabukasan matapos marinig ni Yasandra Villamora ang malamig na usapin sa private study, hindi agad nagbago ang kilos ng mga tao sa mansyon. Ganun pa rin ang umaga. Maingay ang takong ni Marites sa marmol na sahig, mabigat ang yabag ni Camilo sa pasilyo at maingat pa rin ang bawat kilos ni Manang Quila tuwing papasok sa silid para ayusin ang kumot at kurtina. Ngulit para kay Yasandra, iba na ang hangin. Dati, ang bawat araw ay paghihintay. Ngayon, ang bawat oras ay paghahanda. Hindi na lamang sila nagkokolekta ng ebidensya tungkol sa pandaraya sa kumpanya. Hindi na lamang sila nagpapatunay na minumanyura ni Camilo, Marites, Renwick Baladro at Maura Sendales ang mga dokumento ng Villamora Holdings. Mula nung marinig nila ang pagbanggit sa natural complication, malinaw na sa kanila ang direksyon ng kasamaan. Kung hindi makukuha sa pirma, kukunin sa kamatayan. Nang nagtipon si Attorney Leandro Sapien, Dr. Sereno Laksamana, Samira Olviedo, Brixon Talavera, Manang Quila at Mang Dalmasio Ortula sa lumang silidaklatan, nandoon na isabigol. Mahinang sabi ni Attorney Leandro habang nakalatag sa mesa ang ilang folder at printed screenshots ng security feed. Kung gagalaw tayo ng maaga, baka sabihing fabricated ang lahat. Kung hihintayin natin ng sobra, baka malagay sa tunay na panganib si Isandra. Hindi siya pwedeng maiwang mag-isa sa pagkalin o inumin, sabi ni Samira, ramdam sa boses ang kaba. Simula ngayon, ako lang ang hahawak sa gamot niya. Kahit tubig, ako ang maghahanda. Umiling si Dr. Sereno. Hindi sapat yun. Kapag napansin nilang hinaharang mo ang lahat, baka ikaw ang unang alisin nila sa bahay. Napatingin si Samira ay Isandra. Di alisin nila ako, basta hindi nila siya mapatay. Hindi. Mahina ngulit matigas na sabi ni Isandra. Natigilan ang lahat. Bihira pa rin siyang magsalita ng tuloy-tuloy kahit kasama ang mga kakampi. Hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil nasanay ang katawan niya sa 5 taong pagbibigil. Hindi pwedeng may mawala sa inyo dahil sa akin, dagdag niya. Kailangan nilang isipin na hawak pa rin nila ang lahat. Kaya nga kailangan natin silang hulihin sa akto, sabi ni Brixon. Ipinakita niya ang maliit na diagram ng mansyon. May blind spots pa rin sa pantry, lalo na sa private bar ni Sir Camilo. Pero pwede kong lagyan ng microcamera ang upper cabinet. Kailangan lang ng dahilan para makapasok ako roon. Birthday ni Marites sa susunod na linggo, sabi ni Pilar. Every year, nagpapagawa siya ng private dinner at cocktail setup sa pantry. Siguradong may technician at florist na papapasukin. Tumingin si Attorney Leandro kay Isandra. Kung gagamitin nila ang pagkakataong iyon, pwede nating makuha ang pinakamabigat na ebidensya. Tahimik ang lahat ng ilang sandali. Alam nila ang ibig sabihin noon. Kailangan nilang hayaang lumapit ang panganib para mahuli ito ng malinaw. Lumunok si Mang Dalmasio. Attorney, hindi ba mas mabuting ilabas na lang natin si Ma'am Isandra sa bahay? May ebidensya na tayo. Ilayo na natin siya. Kung ilalabas natin siya ngayon, magtatago sina Camilo. Sisirain nila ang files, ililipat ang pera, at gagamitin nila ang publiko para palabasing dinukot natin si Isandra o minamanipula dahil sa kondisyon niya. Pero buhay niya ang nakataya, giit ni Mang Dalmasio. Ako ang magdidesisyon, sabi ni Isandra. Lahat sila ay napatingin sa kanya. Huminga siya ng malalim. Nanginginig ang kamay niya sa ibabaw ng kumot, pero hindi umatras ang angin niya. 5 taon kong pinakinggan habang iniinsulto nila ako. 5 taon kong pinanood na giniba nila ang kumpanya ni Lolo. Kung aalis ako mayon, magiging multo lang ako sa sariling buhay. Gusto kong matapos ito, pero walang mamamatay. Hindi ako, hindi kayo, at hindi rin ang katotohanan. Mabigat ang katahimikan pagkatapos noon. Ngulit sa katahimikang iyon, nabuo ang plano. Sa sumunod na mga araw, naging abala ang mansyon para sa ika-55 kaarawan ni Marites Villamora. Para sa publiko, isa itong eleganteng selebrasyon para sa ina na buong tapangang inaalagaan ang may kapansanang anak. Iyon ang kwento sa mga society pages.
Iyon ang gustong makita sa mga litrato. Siya, nakasuot ng emerald gown, nakangiti sa tabi ng wheelchair ni Isandra habang pinupuri ng mga bisita ang kanyang sakripisyo bilang ina. Dapat nasa gitna siya sa family photo. Utos ni Marites sa event coordinator na si Dorel Vianza. Pero siguraduhin mong maayos ang anggulo. Ayokong magmukhang masyadong kawawa. Opo ma'am, sagot ni Dorel, pilit ang ngiti. Nasa gilid si Isandra, tahimik siyang nakaupo. Nakatitig siya sa kawalan, pero malinaw niyang nakikita ang lahat. Ang mga bulaklak na puti sa hagdanan, ang mga ilaw na kristal, ang mga waiter na pabalik-balik mula kusina, ang mga bisitang nakangiti sa kanya ng may halong awa at chismis. Sayang siya, bulbul ng isang ginam sa kasama. Ang ganda pa naman noon. Mayaman pa rin naman. Ang sagot ng isa. Kung ako dyan, ipapakasal na lang ako sa kung sinong negosyante para may mag-alaga. Hindi kumilos si Isandra. Sa loob niya, napagod na siyang masaktan sa opinyon ng mga taong hindi alam ang totoo. Sa pantry naman, lihim nang nakakabit ang mga kamera ni Brixon. Nagpanggap siyang assistant ng lighting supplier, nakasuot ng itim na polo at cap. Habang inaayos ng ibang crew ang uplight sa hardin, siya naman ay palihim na nagkabit ng microcamera sa itaas ng spice cabinet, isa sa ilalim ng wine rack, at isang audio device sa likod ng maliit na flower vase sa counter. Brix, mahinang tawag ni Samira mula sa pinto. Okay na rito, pero kinakabahan ako. Ang linaw ng kuha, pati pores ni Sir Camilo mahuhuli. Hindi ito panahon para mag-joke. Kapag hindi ako nag-joke, baka himantay ako. Sandali na pangiti si Samira, pero agad ding nawala. May napansin ako kahapon, may maliit na bote sa locked drawer ng pantry. Wala sa medical supplies ni Ma'am Isandra. Wala rin sa inventory ng kitchen. Anong label? Wala. Clear bottle lang. Tumigil sa pagkakabit si Brixon. Ibig sabihin, malapit na. Hindi sumagot si Samira. Pareho nilang alam yon. Pagsapit ng gabi ng handaan, nagdatingan ng mga bisita. Naroon ang ilang board members ng Velmora Holdings, kabilang si Gregorio Vellacorte, na matagal nang sunod-sunuran kay Camilo, at si Divina Morcillo, isang investor na dating malapit kay Don Severino, ngunit nag-aalinlangan na sa pamamalakad ng bagong administrasyon. Naroon din ang ilang politiko, socialites, at mga kaibigan ni Marites na mahilig magpuri sa harap, ngunit manira sa likod. Marites, ang tapang mo talaga, sabi ni Belinda Arcache habang hawak ang baso ng champagne. Kung ako ang may anak na ganyan, hindi ko alam kung paano ko kakayanin. Huminga ng malalim si Marites, kunwari ay pinipigil ang luha. Ina ako, Belinda, kahit gaano kasakit, aalagaan ko siya. Mula sa wheelchair, narinig ni Yasandra ang lahat. Alam niyang ilang hakbang lang ang layo ng ina. Umaarte na naman para sa mundo. Lumapit si Camilo at yumuko sa tabi niya. Anak, sabi nito ng sapat ang lakas para marinig ng malapit na bisita. Nandito lang kami ng mama mo. Mulit nang tumalikod ang mga tao, bumulong ito sa tainga niya. Ngayong gabi, matatapos din ang lahat. Nanlamig ang batok ni Yasandra. Hindi siya gumalaw, hindi siya pumikit, hindi siya huminga ng malalim. Pinanatili niya ang anyong manhid tulad ng 5 taon niyang ginawa. Sa di kalayuan, nakita iyon ng Samia. Halos mabitawan niya ang tray ng gamot, ngulit pinilit niyang maging kalmado. Bandang 9:00 ng gabi, dinala si Yasandra sa maliit na lounge malapit sa private pantry. Palusot ni Marites, masyado raw maingay sa main hall, kaya kailangan munang ipahinga ang anak. Sa totoo lang, iyon ang pinakahinihintay nilang lahat. Nasa hallway si Mang Dalmasio, kunwari ay nag-aayos ng co-track. Nasa labas si Attorney Leandro, nakaupo sa van na nakaparada 2 kanto mula sa mansyon, kasama si Pilar at isang legal aid na si Nereo Bantugan. Nakatutok sa laptop ang live feed mula sa pantry camera. Si Dr. Sereno naman ay nasa clinic room sa likod ng bahay, naghihintay kung kailangan inagad ang medical intervention. Sa pantry, pumasok si Camilo. Sumunod si Marites, dala ang maliit na clutch bag. Isinara nila ang pinto, ngunit hindi nila alam na bawat galaw nila ay malinaw na nakikita. "Sure ka ba rito?" tanong ni Marites. Napatawang mahina si Camilo. "Ngayon ka pa talaga magtatanong?
Hindi ako natatakot para sa kanya. Natatakot ako sa skandal. Walang skandal kung walang makakaalam. Inilabas ni Marites ang maliit na bote sa clutch. Clear bottle. Walang label. Eksaktong nakita ni Samira ang nakaraang araw. Sa loob ng lounge, nakaupo si Yasandra sa wheelchair, nakaharap sa malaking painting ng dagat. Sa likod niya, kunwari ay nag-aayos si Samira ng kumot. Ngunit ang totoo, may hawak itong maliit na emergency vial at isang duplicate glass na kaparehong-kapareho ang gagamitin sa inumin ni Yasandra. Ma'am, halos walang tunog na bulong ni Samira. Nandito ako. Hindi sumagot si Yasandra. Pero sa ilalim ng kumot, isang beses niyang pininsil ang daliri ni Samira. Sapat na iyon. Sa pantry, kumuha si Camilo ng baso. Nilagyan niya ito ng tubig at ilang patak ng vitamin supplement na karaniwang iniinom ni Yasandra gabi-gabi. Pagkatapos, tinanggap niya mula kay Marites ang maliit na bote. Nanginginig ng mabagal ang kamay ni Marites. Gaano karami? Sapat para magmukhang komplikasyon. Marites, napatingin siya sa asawa. 5 taon na tayong alipin ng batang yan. 5 taon, Marites. Hanggat buhay siya, hindi mapapasa atin ng buo ang kumpanya niya. Kapag namatay siya, mas yayaman tayo pag napasakaman natin ang kumpanya niya. Dahan-dahan niyang ibinuho sa laman ng bote sa baso. Sa van, napamura ng mahina si Nereo. Napahawak sa bibig si Pilar. Si Attorney Leandro naman ay nanatiling tahimik, ngulit namumula ang mga mata sa galit. Nakuha ba? Tanong niya kay Brixon sa earpiece. Nakuha lahat. Audio clear, video clear, mukha nila clear. Sa pantry, hinalo ni Camilo ang baso gamit ang maliit na stirrer. Pagkatapos ay kinuha niya ito at inayos ang mukha na parang isang mapagmahal na anak. Pagpasok niya sa lounge, agad na umatras si Samira, tila ordinaryong nurse lang na sumusunod sa utos. Sir, schedule po niyang. Ako na. Matigas nitong putol. Lumapit si Camilo kay Yasandra. Sa bawat hakbang niya, pakiramdam ng dalaga ay naririnig niya ang sariling tibok ng puso. Hindi siya dapat magkamali. Hindi siya dapat magpakita ng takot. Anak. Malambing na sabi ni Camilo, ngulit ang mga mata nito ay walang buhay. Inumin mo na ito. Itinaas niya ang baso sa labi ni Isandra. Sa sandaling iyon, bumagsak ang maliit na tray mula sa kamay ni Samira. Kumalat sa sahig ang ilang cotton, alcohol pad at gamot. Naku po, pasensya na. Mabilis niyang sabi, lumuhod agad sa sahig. Sir, may nabasag po yata. Napatinayin si Camilo sa sahig, iritado. Ang tanga-tanga mo! Sa isang iglap na iyon, habang nakayuko si Camilo at abala si Marites sa pagsaway kay Samira, mabilis na naitulak ni Samira ang duplicate glass mula sa gilid ng wheelchair tray. Sanay na sanay ang kamay niya mula sa ilang linggong ensayo. Ang basong may lason ay napunta sa loob ng folded towel sa medical cart. Ang malinis na baso ang naiwan sa kamay ni Camilo nang bumalik siya sa posisyon. Hindi iyon napansin ng mag-asawa. Incompetent, singhal ni Marites kay Samira. Mamaya ka namin kakausapin. Opo ma'am, pasensya na po. Muling itinaas ni Camilo ang baso sa labi ni Isandra. Bahagya niyang pinainom ang dalaga. Nilunok ni Isandra ang tubig, malinis at ligtas, ngulit sa loob niya ay para pa rin siyang lumulunok ng apoy. Nang natapos, ngumiti si Camilo. Ayan, mabuti. Hindi siya nagtagal sa lounge. Umalis siya kasama si Marites. Iniisip na nagsimula na ang katapusan ng anak. Pagkasara ng pinto, agad na kinuha ni Samira ang folded towel at inilagay sa loob ng sealed medical bag. Naninginig na ang kamay niya. Ma'am, natapos na. Nakuha natin. Dahan-dahang pumikit si Isandra. Hindi siya umiyak. Hindi pa. Hindi pwede. Ilang minuto lang ang lumipas, pumasok si Dr. Sereno sa lounge, kunwari ay routine check matapos mapagod ang pasyente sa party. Kinuha niya ang sealed medical bag mula kay Samira at ipinasok sa black case. Doc, dadalhin ko ito sa independent toxicology lab, hindi sa kahit anong facility na may koneksyon sa Velmora. Doc, bulong ni Isandra, halos hindi gumagalaw ang labi. Hindi nila malalaman. Tumingin si Dr. Sereno sa kanya. Hindi nila malalaman hanggang huli na ang lahat.
Sa labas ng mansyon, dumating ang isang rider na kunwari ay food delivery. Ang totoo, siya ay Caldrion Mivas, isang dating court clerk na pinagkakatiwalaan ni Attorney Leandro. Sa kanya ipinasa ni Brixon ang encrypted drive na naglalaman ng raw video, audio backup, timestamps at duplicate files mula sa cloud relay. Diretso itong dadalhin sa opisina ng korte para sa emergency filing kinabukasan ng madaling araw. Habang nagpapatuloy ang party, bumalik si Marites sa gitna ng mga bisita, nakangiti na parang walang ginawang kasamaan. Hinipan niya ang kandila sa malaking cake habang nagpapalakpakan ng lahat. "Wish! Wish!" sigaw ni Belinda. Pumikit si Marites at ngumiti. Sa gilid ng lounge, nakasilip si Isandra mula sa bahagyang bukas na pinto. Nakita niya ang ina na tinatanggap ang yakap ng mga kaibigan. Nakita niya ang ama na nakikipagkamay sa mga investor. Nakita niya ang mga taong naniniwala na sila ay isang pamilyang sinubok lamang ng trahedya. At doon niya naintindihan ang pinakamasakit na bahagi ng katotohanan. Hindi halimaw ang mga magulang niya sa paningin ng mundo. Marunong silang ngumiti, marunong silang umarte, marunong silang magsuot ng mamahaling damit at magsalita ng magagandang salita. Kaya kailangan niyang maging mas matibay kaysa sa kasinungalingan nila. Kinagabihan matapos umalis ang mga bisita, nagkunwari si Isanda na nanghihina. Iyon ang inaasahan ni Camilo at Marites. Iyon ang gusto nilang makita. Agad silang nagpatawag ng doktor. Ngunit si Dr. Sereno pa rin ang dumating dahil siya ang registered attending physician. "Kumusta siya?" tanong ni Camilo, pilit itinatago ang pananabik sa mata. "Pagod lang," sagot ni Dr. Sereno habang tinitingnan ang vital signs ni Isandra. "Stable siya." Bahagyang nanigas ang panga ni Camilo. "Sigurado ka?" "Oo, stable." Hindi nakatiis si Marites. "Walang kakaiba." Tumingin sa kanya si Dr. Sereno. "May inaasahan ba kayong kakaiba, ma'am?" Sandaling natigilan si Marites. "Wala, siguradong nag-aalala lang ako." "Natural po yun sa isang ina," sagot ni Dr. Sereno, pero walang init ang boses. Nang umalis ang mag-asawa, saka lamang lumapit si Attorney Leandro sa silid ni Isandra. Nasa kamay niya ang kopya ng emergency petition, preliminary evidence index at sworn statement na ihahain sa korte. Nakapaloob doon ang 5 taong recordings, financial documents, forged papers, testimony ni Pilar at Orvin, at ngayon ang pinakamabigat, video ng aktwal na paglalagay ng lason sa inumin ni Isandra. Naipasa ang unang set. Bukas ng umaga, gagalaw na ang korte. Pero hindi pa tayo lalantad ng buo. Kailangan nating mahuli rin ang kasabwat sa corporate side bago sila makapagtago. Tumangga si Isandra. "Hindi ka muna magsasalita sa publiko. Sa ngayon, mananatili pa rin ang akala nilang wala kang alam." "Hanggang kailan?" tanong ni Isandra. "Hanggang sila mismo ang magkamali sa harap ng batas." Lumapit si Manang Cuela, dala ang maliit na rosaryo ni Don Severino. Inilagay niya iyon sa kamay ni Isandra. Malapit na iha, bulong niya. Malapit nang matapos ang dilim. Tinitigan ni Isandra ang rosaryo. Naalala niya ang lolo niya, ang mga turo nito. Ang mga gabing siya lamang ang naniniwalang may halaga siya bilang tao at hindi bilang tagapagmana. Sa gabing iyon, hindi na siya ang batang umiiyak sa likod ng pinto habang pinagtatalunan ng mga matatanda ang yaman. Hindi na rin siya ang anak na naghihintay mahalin ng mga magulang na walang kayang ibigay kundi kasinungalingan. Isa na siyang babaeng may hawak na katotohanan. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi na siya natatakot sa susunod na umaga. Kinaumagahan, habang ang buong mansyon ng Velmora ay tila nagbabalik sa dati nitong marangyang katahimikan, may mga pangyayaring tahimik nang kumikilos sa labas ng mga pader nito. Sa unang tingin, ordinaryo ang umagang iyon. Maagang bumaba si Marites Velmora sa dining area, nakasuot ng silk robe, hawak ang tasa ng kape, at abala sa pagtingin sa mga larawang ipinost ng mga bisita mula sa kaarawan niya. Si Camilo naman ay nasa study room, kausap sa telepono si Renwick Baladro tungkol sa ilang bank transfer na kailangan daw linisin bago matapos ang linggo.
Akala nila gaya ng mga nakaraang taon, kontrolado pa rin nila ang lahat. Hindi nila alam sa kabilang bahagi ng lungsod, hawak na ni Attorney Leandro Safien ang court-stamped receiving copy ng emergency petition. Kasama sa filing ang mga video, audio recordings, toxicology request, corporate documents, lumang shareholder agreements, at sworn statements ng mga taong matagal nang pinakahimik ng takot. Hindi pa iyon ang buong pagsabog ng katotohanan, ngunit sapat na upang humingi ng agarang proteksyon para kay Isandra, freezing order sa ilang accounts at preliminary investigation laban sa mga magulang niya at kasabwat sa kumpanya. Sa van na nakaparada malapit sa Hall of Justice, tahimik na nakaupo si Attorney Leandro habang hawak ang folder. Katabi niya si Pilar Dionson, nanginginig ang kamay sa hawak na rosaryo. Akala ko hindi na darating ang araw na ito, bulong ni Pilar. Tumingin si Leandro sa kanya. Darating lagi ang araw ng katotohanan. Minsan lang kailangan nitong dumaan sa napakahabang dilim. Hindi na sumagot si Pilar. Pinahid niya ang luha sa pisngi, hindi dahil sa takot, kundi dahil naalala niya si Don Severino. Kung buhay pa ito, alam niyang madudurog ang puso nito sa mga ginawa ni Camilo, ngulit alam din niyang ipaglalaban nito si Isandra hanggang sa huling hininga. Sa mansyon, dahan-dahang inihanda ni Samira Olviedo si Isandra para sa panibagong araw ng pagpapanggap. Isinuot niya ang malinis na damit ng dalaga, inayos ang shawl sa balikat at inilagay ang dark glasses sa tabi ng kama. Ngulit bago niya ito isuot kay Isandra, sandali muna siyang tumigil. Ma'am, mahina niyang sabi. Simula ngayon, mas delikado. Kapag nalaman nilang gumagalaw na ang kaso, baka kung ano ang gawin nila. Nakaupo si Isandra sa kama, nakatingin sa saradong bintana. Matagal na akong nasa panganib sa Mira. Sagot niya. Ang pinagkaiba lang ngayon, hindi na ako nag-iisa. Napayuko si Samira. Hindi ko po akalain na aabot tayo dito. Ako rin, mahinang sabi ni Isandra. May parte pa rin sa akin noon na umaasa na baka magbago sila. Baka isang araw, makita nila akong anak at hindi hadlang. Napalunok si Samira. At ngayon po, dahan-dahang kinuha ni Isandra ang dark glasses mula sa bedside table. Ngayon, kailangan ko nang tanggapin na may mga taong kahit dugo mo, pinipili ka pa ring saktan. Isinuot niya ang salamin at sa isang iglap, bumalik siya sa papel na 5 taon niyang gilampanan, ang babaeng walang nakikita, walang naririnig, at walang kayang ipaglaban. Bandang tanghali, dumating sa mansyon ang unang sinyales na hindi na ordinaryo ang araw. 2 sasakyan mula sa korte at law enforcement ang huminto sa harap ng gate. Hindi sila maingay, walang sirena, walang iskandalo. Ngunit sa kinis ng pagkilos nila, halatang may dala silang autoridad na hindi kayang takutin ng pera. Si Mang Dalmasio Urtula ang nagbukas ng gate. Bagamat kabado, pinanatili niya ang tahimik na muka. Magandang tanghali po. Bati ng isang babaeng opisyal na nagpakilalang si Senior Investigator Lirabel Castañeda. May court order kami para sa protective inspection at preservation of evidence. Mula sa loob, nagmamadaling lumabas si Camilo. Halatang naputol ang tawag sa telepono. Ano ito? Sino ang nagpapasok sa inyo sa bahay ko? Ipunakita ni Investigator Lirabel ang dokumento. May utos po mula sa korte, Mr. Vilmora. Kalokohan, tatawagan ko ang abogado ko. Nasa karapatan ninyo po iyon, pero habang ginagawa ninyo iyon, sisimulan namin ang inventory ng specified areas ayon sa order. Lumabas si Marites mula sa hagdanan, namumutla ngulit pilit ang taas ng baba. Camilo, anong nangyayari? Hindi siya sinagot ng asawa. Sa halip, inagaw nito ang dokumento at mabilis na binasa. Sa bawat linyang nababasa niya, unti-unting nagbabago ang kulay ng mukha niya. Protective order, preservation of digital evidence, financial restraint, possible attempted poisoning incident. Nang mabasa niya ang huling bahagi, isang iglap siyang napatingin sa itaas sa direksyon ng silid ni Isandra. Hindi iyon nakaligtas sa mata ni Investigator Lirabel. Nasaan po si Miss Sandra Vilmora? Tanong nito. May sakit ang anak namin. Hindi siya pwedeng istorbohin. Kasama siya sa protective order. Ako ang ina ni Isandra, madiing sabi ni Marites,
Ako ang magdedesisyon kung sino ang lalapit sa kanya. Lumapit si Samira mula sa hallway, suot ang uniforme ng nurse. Stable po ang pasyente, maaari po siyang makita basta hindi siya gagalawin ng walang medical supervision. Tinalikuran siya ni Marites. Hindi ikaw ang kinakausap. Ngunit, sumagot si Investigator Lirabel. Salamat Nurse Olviedo, sasama kayo sa amin. Doon unang nakaramdam si Marites na hindi na lahat ng tao sa bahay ay kontrolado niya. Sa loob ng silid ni Isandra, ipinasok ng mga opisyal ang protective documentation habang maingat na nakatayo sina Dr. Sereno at Samira sa tabi. Nanatiling nakaupo si Isandra sa wheelchair, nakaharap sa bintana, walang reaksyon sa mga yabag at boses. Sa papel, isa pa rin siyang pasyenteng hindi tumutugon sa paningin at pandinig. Sa totoong buhay, kabisado niya ang bawat hininga ng ata at ina na nakatayo sa likuran ng mga opisyal. Bilang temporary measure, paliwanag ni Investigator Lirabel, ang medical care ni Ms. Velmora ay sasailalim muna sa court-supervised monitoring. Ang lahat ng gamot, pagkain at inumin ay dadaan sa independent documentation. Pati pagkain, natawa si Camilo ng pilit. Ano ito? Sinasabi ninyong lalasunin namin ang sarili naming anak? Walang sumagot agad. Ang katahimikan ang unang sampal sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras, nagsimula ang pagkuha ng mga gamit mula sa private pantry, study room at records cabinet. Akala ni Camilo ang hahanapin lang nila ay dokumento. Hindi niya alam na ng mga opisyal ang eksaktong lokasyon ng ilang bagay dahil sa impormasyong ibinigay ni Attorney Leandro. Mula sa pantry, nakuha ang ilang bote na walang label. Mula sa study room, nakuha ang shredded but recoverable financial papers na nakatago sa locked bin. Mula sa lumang drawer ni Maura sa corporate office na ipasara rin sa parehong araw ang access sa ilang files bago pa niya ito mabura. Samantala, sa headquarters ng Velmora Holdings, nagkagulo nang dumating ang hiwalay na team para i-preserve ang accounting servers. Si Renwick Baladro, na kasalukuyang nasa finance floor, biglang tumayo mula sa desk nang makita ang mga opisyal. Sir Renwick, sabi ni Brixen Talavera na naroon bilang technical consultant sa utos ng korte, kailangan niyo pong kunin ang server access logs. Kailangan niyo ng authorization, matigas na sabi ni Renwick. Ipinakita ni opisyal ang dokumento. Meron kami. Namula ang mukha ni Renwick. Hindi niyo pwedeng basta galawin ang sistema. Confidential ang company data. Mas confidential pa ba kaysa sa dummy supplier records? Biglang tanong ni Brixen. Natigilan si Renwick. Nasa likuran si Talia Montesillo, ang dating accounting assistant na natanggal dahil sa pagtangging pumirma sa kahinahinalang resibo. Pinabalik siya ni Attorney Leandro bilang witness at temporary audit aid. Nanginginig siya sa una, ngunit nang makita niyang hindi na siya nag-iisa, tumiwid ang kanyang likod. Dito po nagsimula ang Laverne Trading entries, sabi ni Talia sa investigator. May duplicate invoices po silang ginagamit. Ito po ang pattern. Tumingin siya sa kanya si Renwick na tila kaya pa rin siyang takutin. Mag-ingat ka sa sinasabi mo, Talia. Sa unang pagkakataon, hindi umatras si Talia. 5 taon akong natakot sa inyo, sir. Tapos na po yun. Habang lumalawak ang investigasyon, sinubukan ni Camilo at Marites ang dati nilang sandata, imahe. Nagpatawag sila ng press contact at pinalabasing may mga taong gumagamit kay Yesandra para agawin ang kumpanya. Mulit bago pa man kumalat ang kanilang bersyon, naglabas ang korte ng controlled statement na merong ongoing proceedings tungkol sa welfare ni Yesandra Velmora at preservation of evidence at pinapaalalahan ng lahat na hindi gamitin ang proseso. Hindi pa inilabas ang video ng lason, hindi pa yon panahon, ngunit sapat na ang balita para maniging ang mundo ng mga Velmora. Makalipas ng 3 araw, nagsimula ang unang mahalagang pagdinig. Hindi pa ito full trial, kundi preliminary hearing para sa protective orders, preservation of assets, at formal submission ng ebidensya. Puno ang silid ng korte, naroon ang ilang board members, piling media na pinayagan ng korte, at mga taong dating empleyado ng Velmora Holdings na tahimik na umaasang may hustisyang darating. Pumasok sina Camilo at Marites na parang sanay pa rin silang tingalayin. Si Camilo ay nakasuot ng charcoal suit, ang mukha ay seryoso at puno ng pagkukunwaring nasaktan. Si Marites naman ay nakasuot ng simple, ngulit mamahaling itim na damit,
may panyo sa kamay, handang umiyak anumang oras. Dinala si Yesandra sa wheelchair sa loob ng korte. Nakasalamin siya, tahimik, at tila walang alam sa nangyayari. Sa kanyang tabi ang sina Dr. Sereno at Samira. Sa kabilang banda naman, nakatayo si Attorney Leandro, hawak ng makapal na folder, parang hawak niya ang bigat ng 5 taong pagdurusa. Your Honor, Panimula ni Leandro nang bigyan siya ng pagkakataong magsalita. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa corporate fraud. Ito ay tungkol sa isang babaeng 5 taong ginawang bilanggo sa sarili niyang katawan na mga taong dapat sana ay nagprotekta sa kanya. Tumayo ang abogado ni Camilo na si Attorney Vardon Ilustre. Objection, Your Honor. Emotional framing. Sustained in part, sabi ng hukom na si Judge Eloisa Mandragon. Counsel, stick to the evidence. Tumango si Leandro. Yes, Your Honor. Then we shall begin with evidence. Isa-isang inilatag ang mga dokumento. Una, ang trust structure ni Don Severino na nagpapatunay na si Isandra ang legal na controlling beneficiary. Ikalawa, ang mga forged board minutes na pinirmahan umano ng incapacitated na si Isandra kahit medically impossible siyang makilahok sa meeting. Ikatlo, ang financial trail mula sa Velmora Medical Supplies patungo sa dummy suppliers na konektado kay Renwick. Pagkatapos ay tinawag si Pilar Dionson. Matanda na si Pilar, ngunit malinaw ang boses niya ng manumpa. Kilala niyo po ba si Don Severino Velmora? Tanong ni Attorney Leandro. Opo, mahigit 25 taon po akong assistant niya. May alam po ba kayo tungkol sa intensyon niya sa pamamahala ng kumpanya? Opo, gusto niyang mapunta kay Miss Isandra ang kontrol dahil naniniwala siyang may malasakit ito at dahil alam niyang may ginagawang hindi tama si Mr. Camilo. Nagkagulo ang bulungan sa loob ng korte. Sumunod na tumistigo si Orvin Nacario tungkol sa peking deliveries, pagkatapos si Talia tungkol sa duplicate invoices, si Brixon tungkol sa digital backups at kung paano napanatili ang metadata ng recordings. Si Samira tungkol sa mga kahina-hinalang gamot at inumin na ilang beses niyang napansin sa mansyon. Habang nagsasalita si Samira, hindi niya maiwasang manginig. Nakita ko po kung papaano nila tratuhin si Miss Isandra kapag walang bisita, sabi niya. Hindi po siya inaalagaan bilang anak, ginagamit po siyang palabas. Sinungaling! Biglang sigaw ni Marites habang umiiyak. Inalagaan ko ang anak ko, ako ang ina niya. Pinalo ng hukom ang gavel. Order! Tumingin si Samira kay Marites. Namumula ang mata niya, ngunit hindi na siya natakot. Kung ina po kayo, mahinang ngunit malinaw niyang sabi. Bakit mas takot po ako para sa anak ninyo kapag kayo ang nasa kwarto? Tumihimik ang buong korte. Nang dumating ang oras para ipakita ang bahagi ng video mula sa pantry, tumayo si Attorney Vardon. Your Honor, we object to the admissibility of this recording. We have not established consent, context, or authenticity. Tumayo si Brixon. Na-authenticate na po ang raw file, Your Honor. May metadata, original timestamp, hash values at multiple backup points. Tumingin si Judge Mandragon kay Leandro. Play the relevant portion, counsel. The court will determine weight after authentication review. Pinatay ang ilang ilaw sa courtroom. Lumabas sa screen ang kuha mula sa pantry. Malinaw ang anggulo. Naroon si Camilo. Naroon si Marites. Naroon ang baso. Naroon ang maliit na bote. At narinig ng lahat ang boses ni Camilo habang sinasabi tungkol sa pagkamatay ni Isandra at sa kumpanya. Isang kolektibong pagkabigla ang dumaan sa silid. May napahawak sa bibig, may napayuko, may napamura ng mahina. Si Marites ay biglang napaupo, tila nawalan ng lakas sa tuhod. Si Camilo naman ay nanigas, ngunit pilit pa ring ipinakita ang galit halip na takot. Edited yan, sigaw niya. Gawa-gawa yan. Tumingin si Attorney Leandro sa hukom. Your Honor, kasabay ng video na ito ay hawak din ng korte ang sealed toxicology chain documentation mula sa basong nakuha sa parehong gabi. Hindi nila pwedeng akusahan ako, sigaw ni Camilo. Anak ko yon! Sa sandaling yon, dahan-dahang gumalaw ang kamay ni Isandra. Napansin muna ni Samira, pagkatapos si Dr. Sereno, pagkatapos si Leandro.
Dahan-dahang inalis ni Isandra ang dark glasses sa kanyang mukha. Parang tumigil ang buong korte. Tumingin siya ng diretso sa harap, hindi sa kawalan, hindi sa dingding, kundi sa mga magulang niya. Namuti ang mukha ni Marites. Isandra. Tumayo si Isandra sa wheelchair. Hindi mabilis, hindi dramatiko, kundi mabagal at matatag, tulad ng isang taong matagal nang nakaluhod sa dilim at ngayon ay pinipiling tumayo sa liwanag. Hindi edited ang video. Sabi niya, mahina ngunit malinaw. Narinig ko ang bawat salita. Walang nakapagsalita. 5 taon. 5 taon niyo akong tinawag na pabigat. 5 taon yung pinag-uusapan ng pera, ang shares, ang kumpanya, habang nasa harap niyo ako. 5 taon yung inakalang wala akong nakikita at naririnig. Nanginginig si Marites habang nakahawak sa mesa. Anak, pakinggan mo ko! Tumingin si Isandra kanya. Wala nang galit na sumisigaw sa kanyang mukha. Ang naroon ay mas masakit. Linaw. Pinakinggan ko po kayo, Mama. Araw-araw. Yun ang pinakamasakit. Lumapit si Camilo na tila susugod, ngunit agad siyang hinarang ng court officers. Walang utang na loob! Sigaw niya, lahat ng meron ka dahil sa pamilyang ito. Hindi. Sagot ni Isandra, lahat ng meron ako dahil kay Lolo at lahat ng muntik mawala sa akin dahil sa inyo. Pinalo muli ng hukumang Gabel, ngunit maging siya ay ilang sandaling natigilan sa bigat ng rebelasyon. Sa araw ding iyon, naglabas ang korte ng mas mahigpit na protective order. Pansamantalang inalis sina Camilo at Marites sa anumang access kay Isandra at sa sensitive corporate assets. Inirekomenda rin ang agarang criminal investigation para sa attempted murder, conspiracy, falsification at large-scale fraud. Si Renwick, na nagtangkang umalis papuntang airport dala ang encrypted drive at ilang bank documents, ay naharang ng authorities bago pa makalipad. Si Maura Sendales naman, nang makitang bumabagsak na ang lahat, humiling na makipag-usap sa prosecutor kapalit ng pagbibigay ng karagdagang dokumento laban sa mag-asawa. Paglabas ni Isandra sa courtroom, sinalubong siya ng liwanag ng hapon. Maraming kamera sa labas, maraming taong nagtatanong, maraming bibig na gustong makakuha ng pahayag. Ngunit hindi siya nagsalita sa media, hindi pa. Sa halip, huminto siya sandali sa hagdan ng korte. Nasa tabi niya sina Attorney Leandro, Samira, Brixon, Manang Quila, Dr. Sereno, Mang Dalmasio, Talia, Orvin at Pilar. Mga taong sa iba't ibang paraan ay naging pamilya niya nung itinakwil siya ng sariling dugo. Ma'am, mahina ang boses ni Brixon. Tapos na ba? Tumingin si Isandra sa malayo sa lungsod na unti-unting nilalamon ng ginintong sikat ng araw. Hindi pa, sagot niya. Pero sa unang pagkakataon, hindi na tayo ang nagtatago. Sa loob ng sasakyang magdadala sa kanya palayo sa korte, tahimik niyang hinawakan ang rosaryo ni Don Severino. Hindi pa tapos ang laban. May paglilitis pang haharapin. May kumpanyang kailangang ilibtas. May sugat na kailangang gamutin. Ngulit ang pinakamabigat na tanikalay, naputol na. Sa loob ng 5 taon, pinaniwala niya ang mundo na wala siyang boses. Ngayon, narinig siya ng lahat. Pagkatapos ng araw na iyon sa korte, hindi na muling bumalik sa dati ang mundo ni Isandra Velmora. Ang mansyon na dating kulungan ng kanyang katahimikan ay pansamantalang isinara para sa forensic inventory. Ang ilang kwartong minsang pinanggalingan ng mga bulong, pagbabanta at lihim na plano ay nilagyan na ngayon ng evidence seals. Ang hagdan ng marmol na minsang dinaanan ni Marites parang reyna ng bahay ay tahimik na nakaharap sa mga taong nagdodokumento ng bawat sulok. Ang study room ni Camilo, na dating simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay naging isa na lamang silid na puno ng kahon may label, financial records, hidden devices, recovered documents, and personal correspondence. Si Isandra ay pansamantalang tumira sa lumang bahay ni Don Severino sa Tagumara Heights, isang mas maliit ngunit mas mainit na tahanan kumpara sa mansyon. Doon niya unang naramdaman ang kakaibang katahimikan na hindi nakakatakot. Walang takon ni Marites sa pasilyo, walang boses ni Camilo na biglang sisigaw,
Walang kailangang pagkunwarin na hindi siya nakakakita o nakakarinig. Sa unang gabi niya roon, matagal siyang nakatayo sa harap ng bintana, pinanunood ang ulan na bumabagsak sa lumang hardin ng lolo niya. Nasa likod niya si Manang Kwila, hawak ang tray ng mainit na tsaa. "Hiha, mahinang tawag nito. Uminom ka muna. Halos buong araw ka nang walang mauyos na kain." Hindi agad sumagot si Isandra. Nang humarap siya, nakita ni Manang Kwila ang pagod sa mukha ng dalaga. Hindi lang pagod ng katawan, kundi pagod ng taong 5 taong pinigilan ng sariling mabuhay. "Ma'am," sabi ni Isandra, "bakit kahit nanalo tayo sa unang laban, parang ang bigat pa rin?" Inilapag ni Manang Kwila ang tray sa maliit na mesa. Lumapit siya at hinawakan ng kamay ng dalaga. "Kasi hindi lang kaso ang pinaglalaban mo, hiha, sarili mong puso rin." Napaupo si Isandra. Matagal siyang tumitig sa tasa ng tsaa bago niya muling binuksan ang bibig. "Akala ko kapag nalaman ng lahat ng totoo gagaan agad. Pero paggising ko kanina, naalala ko pa rin sila. Naalala ko pa rin na sila ang magulang ko." "Natural yun, hiha. Kahit gaano kasama ang ginawa nila, hindi basta-basta nabubura ang pag-asang sana'y minahal ka nila ng tama." Tumulong ang luha ni Isandra, tahimik at walang pigil. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi niya kinailangang pigilin ang sarili. Hindi niya kinailangang maging bato. Sa gabing iyon, umiyak siya hindi bilang tagapagmana, hindi bilang testigo, hindi bilang biktima sa kaso, kundi bilang anak na matagal nang nawalan ng pamilyang hinahanap niya. Lumipas ang mga buwan at nagsimula ang pormal na paglilitis. Hindi iyon mabilis, hindi iyon malinis. Maraming pagtatangka ang kampo ni Camilo at Marites na sirain ang kredibilidad ni Isandra. Sinabi nilang manipulasyon lamang daw ni Attorney Leandro ang lahat. Sinabi nilang si Samira raw ay binayaran. Sinabi nilang si Brixon ay nagtanim ng ebidensya. Ngulit isa-isang bumagsak ang kanilang mga depensa dahil matibay ang hawak na dokumento. Malinaw ang video, buo ang chain custody ng basong may lason, at nagtugma ang testimonya ng mga taong matagal nang nananahimik. Sa bawat hearing, pumapasok si Isandra ng diretso ang likod. Hindi na siya nakaupo sa wheelchair. Hindi na siya nakasuot ng maitim na salamin. Suot niya ang simpleng kulay puting blouse at itim na blazer. Walang magarbong alahas, walang palamuti. Ngulit sa bawat hakbang niya ay kitang-kita ang babaeng bumalik mula sa pagkakakulong sa sariling katahimikan. Isang araw, tinawag sa witness stand si Maura Sendales. Dati, matapang itong magsalita sa likod ni mesa ni Camilo, ngulit ngayon halos hindi makatingin sa mga tao. Kapalit ng limitadong plea deal, inilabas niya ang mga dokumentong nagpapatunay na matagal nang minamanyobra ni Camilo ang dummy suppliers at peking board minutes. "Bakit mo ginawa?" tanong ng prosecutor. Napayuko si Maura. "Dahil natakot po ako kay Mr. Camilo. At dahil naging sakim din po ako." Tumingin siya sandali kay Isandra. "Miss Belmora," sabi ni Maura, nanginginig ang boses. "Alam kong wala nang halaga ang sorry ko, pero totoo po, pinagsisisihan ko." Tahimik na tumingin si Isandra sa kanya. Hindi siya ngumitit, hindi rin siya nagalit. "Sabihin mo ang buong katotohanan. Yun na lang ang gawin mo." Si Renwick Baladro naman ay nahuling nagtangkang ilipat lang ilang pondo sa account sa ibang bansa bago pa man lumabas ang freeze order. Sa korte, sinubukan niyang iligtas ang sarili sa pamamagitan ng sinasabing utos lamang ni Camilo ang lahat. Ngulit dahil may digital logs, email trails at sariling pirma niya sa ilang kahina-hinalang transaksyon, hindi siya nakalusot. Ang pinakamabigat na araw ay ang pagtestigo ni Isandra laban sa kanyang mga magulang. Tahimik ang courtroom nang umupo siya sa witness stand. Nasa kabilang bahagi sina Camilo at Marites. Si Camilo ay halatang pumayat ngunit nananatiling mataas ang tingin sa sarili. Si Marites naman ay laging umiiyak sa harap ng hukom, ngunit kapag wala nang nakakatingin, nanunumbat ang mga mata. "Miss Vilmora," sabi ng prosecutor,
Maaari mo bang sabihin sa korte kung bakit ka nagpanggap na bulag at bingi sa loob ng 5 taon? Huminga ng malalim si Yasandra. Dahil kung nagsalita ako agad, walang maniniwala. May pera sila, may koneksyon, may imahe sila sa publiko. Ako, anak lang na pwedeng palabasing traumatized, unstable o mingamanyobra ng ibang tao. Alam mo bang delikado ang ginawa mo? Opo. Bakit mo itinuloy? Tumingin si Yasandra kay Camilo, pagkatapos kay Marites. Dahil gusto kong malaman kung hanggang saan nila kayang saktan ang sarili nilang anak kapag yaman ang kapalit. Napayuko ang ilang tao sa loob ng korte. Kahit ang hukom ay ilang sandali ay hindi nagsalita. Nang dumating ang panahon ng hatol, puno ang courtroom. Nandoon sina Attorney Leandro, Dr. Sereno, Samira, Brixon, Manangquila, Mang Dalmasio, Pilar, Talia, Orven at marami pang ibang empleyado ng Vilmora Holdings. Nandoon sila hindi para makiusyoso, kundi para saksihan ang araw na matagal nilang hinihintay. Tumayo si Judge Eloisa Mandragon at binasa ang desisyon. Mahaba ang paliwanag. Isa-isang binanggit ang ebidensya. Ang forged documents, ang financial fraud, ang conspiracy, ang toxicology report, ang video mula sa pantry, at ang mga testimonya ng mga taong matagal nang nananahimik. Nang marinig ni Marites ang hatol, napahagulgol siya. "Yasandra!" sigaw niya habang inilalabas sila ng court officers. "Anak, maawa ka. Ako pa rin ang ina mo." Hindi kumilos si Yasandra. Ngunit sa loob niya, may bahagi pa ring nasugatan sa salitang ina. Si Camilo naman ay hindi umiyak. Tinitigan lang niya si Yasandra na kasalanan pa rin itong lahat. "Hindi ito ang huli," sabi niya habang hinahawakan ng officer ang braso niya. Sa unang pagkakataon, hindi natakot si Yasandra sa boses ng ana. "Tapos na, Papa." Mahinahon niyang sagot. "Hindi na kayo ang may hawak sa buhay ko." Pagkatapos ng paglilitis, nagsimula ang mahirap ngunit mahalagang agbabangon ng Vilmora Holdings. Hindi agad naging maayos ang lahat. Maraming investor ang nag-alinlangan. May mga department na halos wasak dahil sa taon ng katiwalian. May mga empleyadong natakot magsalita at may ilang kaalyado ni Camilo na kusarang nag-resign bago pa sila maimbestigahan. Ngulit, hindi umatras si Yasandra. Sa unang board meeting bilang ganap na chairwoman at chief executive, tumayo siya sa harap ng mahahabang mesa kung saan dati siyang pinagtatangkaang burahin. "Hindi ko minana ang kumpanyang ito para ipagpatuloy ang takot," sabi niya sa mga board members. "Minana ko ito para ibalik ang dangal na nawala rito." Inanunsyo niya ang internal audit, ang Whistleblower Protection Office at ang Employee Welfare Reform. Ibinalik niya si Talia bilang head ng Internal Audit Support Team. Si Orven ay ginawang Regional Logistics Integrity Officer. Si Brixon ay naging Cybersecurity Head ng kumpanya. Si Samira naman, na matagal nang nagsilbing tagapangalaga ni Yasandra, ay pinamuno sa bagong Employee Welfare Clinic. Si Mang Dalmasio, kahit gustong magretiro, ay binigyan niya ng sariling bahay at lifetime support bilang pasasalamat sa katapatan nito. "Ma'am, sobra na ito," sabi ni Mang Dalmasio nang iabot sa kanya ang titulo ng maliit na bahay. Numiti si Yasandra. "Hindi po ito bayad, Mang Dalmasio. Pasasalamat po ito." Napaid ng matanda ang luha sa mata. "Kung buhay si Don Severino, proud na proud po iyon sa inyo." Sa mga salitang iyon, halos maiyak si Yasandra, ngunit sa pagkakataong ito, luha iyon ng paghihilom. Gayunman, ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang bagong buhay ay hindi ang kumpanya. Ito ay ang pagharap sa sarili niyang sugat. Sa payo ni Dr. Sereno, nagsimula siyang magpa-therapy kay Dr. Eliora Sandejas, isang trauma specialist na tahimik at maingat magsalita. Sa unang session, halos wala siyang masabi. "Ano ang pinakakinatatakutan mo ngayon?" tanong ni Dr. Eliora. Matagal bago sumagot si Yasandra. "Na baka habang buhay akong maghihintay ng pagmamahal na hindi na darating." Hindi siya pinilit ng doktor, hinayaan lamang siyang umiyak. At sa mga sumunod na buwan, unti-unti na natutuhan ni Yasandra na hindi kahinaan ang pag-amin ng sakit.
Natutuhan niyang ang tapang ay hindi laging pagsigaw sa korte. Minsan, tapang din ang pagbangon sa umaga kahit mabigat ang dibdib. Tapang ang pagkain ng maayos. Tapang ang pagtulog ng hindi naghihintay ng yabag sa pasilyo. Tapang ang pagtanggap na hindi niya kasalanan ang kasamaan ng ibang tao. 1 taon matapos ang hatol, nagpasisya si Isandra na dalawin si Marites sa kulungan. Hindi niya ito ginawa para makipagbati. Hindi rin para manumbat. Ginawa niya ito dahil gusto niyang putulin ang huling tali ng takot sa puso niya. Nang magkaharap sila, halos hindi na makilala ni Isandra ang ina. Wala na ang mamahaling damit. Wala na ang perpektong ayos ng buhok. Wala na ang mga kaibigang pumapalakpak sa bawat salita nito. Ang payat mo, unang sabi ni Marites, tila hinahanap pa rin ng papel ng ina. Tahimik na naupo si Isandra sa kabilang panig ng mesa. Bakit ka nandito? Tanong ni Marites. Para sabihin sa sarili ko na hindi na ako takot sa iyo. Napakurap si Marites. Pilit siyang ngumiti ngungit nanginginig ang labi niya. Anak, nagkamali ako pero ina mo pa rin ako. Alam ko, sagot ni Isandra. Yun ang dahilan kung bakit mas masakit. Tumulo ang luha ni Marites. Hindi mo alam kung gaano kahirap mabuhay sa anino ng lolo mo. Lahat ng tao siya ang pinupuri. Tapos ikaw, lagi kang special sa kanya. Ako ang isawa, ang ina, pero parang wala akong halaga. Ginawa mong dahilan ng inggit para sirain ang anak mo. Hindi ko yun kayang ayusin para sa'yo. Mapapatawad mo ba ako? Matagal na tumahimik si Isandra. Hindi ngayon at hindi ko alam kung kailan. Pero hindi na rin kita hahayaang kontrolin ang sakit ko. Tumayo siya. Sa bawat hakbang palabas, mas gumagaan ang dibdib niya. Hindi lubos, hindi biglaan, pero sapat para malaman niyang may buhay pagkatapos ng pighati. Sa 2 taon ng pamumuno niya sa kumpanya, itinayo ni Isandra ang Severino Foundation. Layunin itong tulungan ng mga kabataang inabuso, inagawan ang karapatan o ginamit ng sariling pamilya dahil sa pera at kapangyarihan. Nagbigay ito ng scholarship, legal assistance, counseling at emergency shelter para sa mga taong walang boses. Sa inauguration ng foundation, hindi engrande ang programa, walang labis na luho. Naroon ang mga empleyado, scholars, abogado, social workers at ilang dating biktima na nagsisimula pa lamang bumangon. Sa likod ng stage, may malaking larawan ni Don Severino, nakangiti tulad ng alaala ni Isandra sa kanya. Tumayo si Isandra sa harap ng mikropono. Saglit niyang tiningnan ang mga mukha sa audience, sinama ng Kila na umiiyak na naman, si Samira na nakangiti, si Brixon na pilit nagpapatawa sa tabi ng Mang Dalmasio, si Natalia at Orvin na tahimik na pumapalakpak, at si Attorney Leandro na nakatayo sa gilid, parang ama na nanonood sa anak na tuluyang natutong lumipad. May panahon sa buhay ko na akala ng lahat wala akong nakikita at wala akong naririnig. Pero sa katahimikang iyon, nakita ko kung sino ang tunay na pamilya. Hindi pala lahat ng kadugo tahanan at hindi lahat ng hindi mo kadugo estranghero. Huminga siya ng malalim. Ang Velmora Holdings ay minsang nabahiran ng kasakiman. Ang pangalan ng pamilya ko ay minsang ginamit para manakit. Pero mula ngayon, gagamitin natin ang natitirang nakas ng pangalang ito para magligtas, hindi para manira. Nagpalakpakan ang mga tao, ngulit hindi agad nagsalita si Isandra. Tumingin siya sa larawan ng lolo niya. Lolo, bulong niya. Sapat lang para marinig ng sarili. Nagawa natin. Sa huling eksena ng kanyang mahabang laban, bumalik si Isandra sa mansyon ng Velmora. Hindi na ito madilim tulad noon. Ipinabukas niya ang mga bintana. Ipinatanggal niya ang ilang mabibigat na kurtina. Ang dating study room ni Camilo ay ginawa niyang library para sa foundation scholars. Ang silid kung saan siya nagkunwaring bulag at bingi sa loob ng maraming taon ay ginawa niyang counseling room para sa mga batang nangangailangan ng ligtas na lugar upang magsalita. Nang pumasok siya roon, sandali siyang huminto. Naalala niya ang dating sarili. Nakaupo sa wheelchair, pinipigil ang luha, nakikinig sa mga daong nagpaplano ng kanyang pagkawasak. Ngayon,
Ibang-iba na ang silid. Maliwanag, maaaliwalas, may sariwang bulaklak sa mesa. Lumapit si Samira sa kanya. Okay lang po kayo. Ngumiti si Isandra. Oo, sa wakas, hindi na ako bisita sa sarili kong buhay. Sa labas ng bintana, tanaw niya ang hardin na minsang dinadaanan nila ng kanyang lolo. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, ngunit hindi na iyon mukhang pagtatapos. Mukha itong pahinga, matapos ang mahabang laban. 5 taon siyang nagpanggap na walang nakikita at walang naririnig upang mabunyag ang kasamaan ng sariling mga magulang. Ngunit sa dulo ng lahat, hindi paghihiganti ang naging tunay niyang tagumpay. Ang tunay niyang tagumpay ay ang mabuhay muli. May boses, may paninindigan, may pamilyang pinili ng puso, at may kinabukasang hindi na kailanman makokontrol ng takot. At sa bahay na minsang naging kulungan, nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Isandra Velmora. Hindi na bilang anak na itinakwil, kundi bilang babaeng bumangon, naghilom at ginawang ilaw ang dating pinakamadilim na bahagi ng kanyang kwento.